Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Lunes, 17 ho ng Agosto. Ito ho ang pambansang sumbungan. Ngayong hapon ho, mga bossing, kami ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng aming mga digital platform. Yan ho'y sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV. Ganon din ho sa aming website, bitagmedia.com, and sa mga Facebook pages ho mga sumusunod. Facebook.com/BitagBenTulfoJournalist. And dito ho sa pambansangsumbungan.com/pambansangsumbungan. At sa PTV4 mga bossing, kami ho napapanood tuwing umaga, alas 8 ng umaga hanggang alas 9, kung saan lumalabas din ho yung mga segment na ito nilalive natin ngayon. Mga boss, nag-iisang pambansang sumbungan kami ho sa Bitag. And nakahanda na ho kami sa mga sumusunod na dalawang sumbong inihanda ho natin. Follow up din ho ito mga boss, ano? Eto na. Bogus na arkitekto. Ang dami palang naloko. Hindi lang isa ang dinrobo. Isa rin po ako sa mga naloko po ni Mr. Fred Banwa. Kung tawagin po nila si architect, contractor na Freddy Banwa. Palpak na ang trabaho. Kung maningil, todo-todo. Nawa sana wala na pong maloko itong taong to. At huli na po kami ng mga iba pa pong lumabas sa ngayon ng mga naloko din po ni Freddy Banwa contractor. Narito ang follow-up sa Peking Arkitekto. Ang pag-ibig nga naman, kapag ikaw ay tinamaan, hahamakin ang lahat kahit tumagtong sa panlilinlang. Pumasok po ako sa isang dating site, Meet Me. Tapos meron po akong nakilala, ang kanyang pangalan ay Demir Balik, Turkish. Tulad ng kwento ng ating kababayan sa online dating, natangaya ng kayamanan. Sana po matulungan niyo ako. Alamin ang buong kwento. Lahat ng yan, iimbestigahan at susolusyonan dito sa Pambansang Sumbungan. Bitag! Pambansang sumbungan, umpisahan na ho natin mga bossing. Ano? Nitong Biyernes, naglabas ho kami ng All Points Bulletin. Laban ho sa isang Peking arkitekto na inirereklamo, abay matapos niyang mapanood sa YouTube channel ho namin. Wala pa ho sa TV ho to, ano? Ang reklamo ng Phil Canadian laban sa kanya, agad ho siya nag-text sa Bitag. Gusto niya raw magpaliwanag. Gusto niya magpaliwanag. Tingnan mo nga naman tang kolokoy na to mga bossing, ano? Sige, eto, bago yan, panoorin. Pag pinatulfo ka na at lalong dumaan ka sa Bitag, bad news na kayo. Sisikip ang mundo mo, Freddy Banwa. Nakuha mo itong si Freddy Banwa na bogus na arkitekto na makikita nyo ngayon sa litrato. Mukhaan nyo ho ng maigi kasi baka kapitbahay nyo ho ito nagtatago. Wanted na ho siya ngayon sa Bitag dito ho sa Pambansang Sumbungan. Magpakilala siya ng arkitekto siya. Opo. Ako po pala si Lendel Aquino. Isa rin po ako sa mga naloko po ni Mr. Fred Banwa. Kung tawagin po nila si architect, contractor na Freddy Banwa. Yung sa amin po dito sa Pasay is may contract po kami worth 390,000 for reconstruction po ng aming commercial space along at Biarizon. And then nakapagbayad na po kami ng worth 330,000. The whole time po na ginagawa itong area namin is lagi po siyang wala actually. Kung pumunta man siya dito, bihirang-bihira po, minsan hindi po namin na-tsempohan ng gabi po. Tapos yung mga tauhan niya, sa reklamo po sa amin, hindi niya po pinapasahod. Kaya hindi rin po namin masisi yung mga tauhan niya. Hanggang sa hindi na rin po siya nagparamdam talaga. Kaya siguro dahil kasabay po ng ginagawa yung bahay lokal, kahihiyan na rin po siguro niya na hindi niya po talaga matapos. Pati po yung amin na naiwanan na po nakatenga. Nawa sana wala na pong maloko itong taong to. At huli na po kami ng mga iba pa pong lumabas sa ngayon ng mga naloko din po ni Freddy Banwa contractor. Kapag kayo'y ipinatulfo, rather kay Rafi, kay Erwin, at matindeho kay Ben sa Bitag, eto hong kahahantungan ng inyong estado kung kayo'y nagtatago. Biyernes pa lang ho ng gabi, panay na ho ang text nitong inarereklamong bogus na
arkitektong si Freddy Banwa. Mga bossing, katakot-takot ang paliwanag niya raw at hindi raw siya nagtatago. Sabi niya, handa raw siyang magpaliwanag sa kanyang reklamo, sa reklamo laban sa kanya. Alam niyo ba kanina mga bossing, kami naman tinawagan ho namin sa Viber ang kolokoy na arkitektong si Freddy Banwa. Alam ba siguro natin pagmumukhaan itong Dorobo na to? At talagang, itong Freddy Banwa na to, abay, sabi niya, hihintayin niya raw muna ang abiso ng kanyang abogado. Abay, sira ulo ka pala eh. Sa akin dito ngayon, malilintikan ka. Ngayon, naglabasan ho mga bossing ang iba pang mga biktima nitong si Freddy Banwa. Mga boss, hindi ho biro kapag kayo ho'y isinumbong sa pambansang sumbungan. Dito ho sa Bitag, ibang atake ho namin. Sabi ko nga, kahit kanino ho kayo magpatulfo, kay Rafi, o kay Erwin, o kay Ben, na kilala T3, pag pinagsumbungan ho yan, hindi namin kayo sasantuhin. Lalo-lalo na ho pag nasa Bitag. Mga bossing, ito lang kasimple, ano? Kaya naglabasan, 2 biktima pa ang lumutang sa balahurang trabaho daw nitong si Freddy Banwa. Kaya kung kayo'y nakikilala nyo to, mas maganda, kung todo posing pa tong kumag na to, nakikita nyo ho ba to? Lakihan nyo nga ng konti para medyo mas maganda ang profile. Wag na muna akong isama rito, boses ko na lang ho siguro para nakikita nyo. Kung pwede pa, yan. Etong litrato na to, pinakikilala ho namin yung Dorobo. Kung ito'y kaanak ninyo, hindi na namin kung ito'y kaanak ninyo, kung ito'y kapatid nyo, kung ito'y kaibigan nyo, sa kahit sino pa, ako'y magsasabi sa inyo, simple lang. Abay, maganda siguro sabihin nyo, magpaliwanag ka na hanggat may pagkakataon ka. Kasi kung hindi, teka muna, pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo. Yung mundong ginagalawan mo, ngayon, Freddy Banwa, hindi biro. Kasi para sa amin, simple lang. Victim number 1, victim number 2, victim number 3, ang dami mong na-biktimang putok sa buhuhay. Ngayon sasabihin mo, kukuha ka muna ng abiso ng abogado. Ang sabi ko kanina sa iyo, kung nakikinig ka ngayon, kung nagkakalansingan na yung bombolyas mo ngayon, o nagpapawis ng singit mo, iba si Ben, iba si Bitag. Huwag mo lolokohin at huwag ka magpapaasa kasi mawawalan ka ng pag-asa sa amin. Mawawalan ka ng pag-asa, baka baguhin mong pagkatao mo, magpa-facelift ka na, magpaayos ka na ng mukha mo sa ginagawa mong kalokohan. Simple lang mga bossing. Narereklamo ho siya. Marami hong reklamong tinanggap ho namin. Kami naman nananahimik lang ho. Pagkatapos tumawag na ho siya, mga boss, na daw siya'y handang magpaliwanag. Wala raw katotohanan yung mga sinasabi ng mga biktima niya. Naglalabasan eh. Lahat daw po, hindi ako nagtatago. Saan ka? Baka nagtatago ka sa panty ng misis mo kung may misis ka. O di kaya, nagtatago ka sa palda ng misis mo. O ngayon, kanino ka ngayon? Ito ang sasabihin namin sa kung ikay tatawag at pagkatapos ako na mismo ang gumanap na talagang tawagan ka para i-interviewin ka na at sabi mo handa ka magpaliwanag. Bandang huli, kumuyos yung bets mo o yung balls mo. At pagkatapos, wait ko po advice ng lawyer ko, Sir Ben. Ang sabi ko naman sa iyo, ang lawyer mo, simple lang naman eh. Ang lawyer mo ay ganito lang dapat gawin. Face off si Ben Tulfo at ang lawyer mo, makinig ka. Freddy Banwa. Kung gusto ko nga, ikaw katabi mo ang lawyer mo sa Zoom o sa Facebook Messenger, or gusto mo dito mismo eh. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kasi kung magaling talaga ang abogado mo, puprotektahan ka. Gagawin niyang lahat na tagapagtanggol mo sa iyong kalokohan. Hirap ho kasi talaga sa amin. Kaya kami, bago muna ang lahat, eto ho, magiging malaking issue ka sa amin kasi hindi ka namin titigilan. Ang mangyayari sa iyo ngayon, magtatago ka at hindi ka na maglalabas sa pa-facelift mo mukha mo. Hindi ka namin iniinsulto, hindi ka namin pinahihiya. Pinalulutan ka lang namin. Kasi pag ikay nangakot, sasabihin mo, walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga tao nag-complain mula sa Canada. Ito ho yung victim number 2, na victim number 3, yung kanina nagsalita, sa linya ho natin, victim number 2. Sige, si Caroline. Magandang hapon sa iyo, Caroline. Magandang hapon po, Sir Ben. Okay, paano mo i-pronounce yung last name mo? Krame? Karami po, karami. Okay. Sige, Caroline, ngayon lumutang ka na. Quickly, pakisabi mo lang, anong ginawa nitong si
itong Dorobo na to, mas maganda makita natin ang mukha. Itong si Dorobong si Freddy Banwa, ang inarereklamong bogus na arkitekto. Anong ginawa niya or anong serbisyong inalok niya sa inyo pagkatapos ikay lolokohin lang? Mas magandang malaman ng taong bayan ng makapag-ingat ho. Ano? Sige. Anong ginawa nito? Sir, kasi kaya ko po nakilala yan si Sir Fred. Yung anak niya po kasi... Huwag mo nang sasabihin, Sir Fred. Bogus Fred. na Fred. Freddy. Oh. Okay? Opo, yan pong si Fred. Yung anak niya po kasi is close friend ko. Ngayon po, nag-start na po yung bahay kong gawin. Kaso hindi rin po nagkaayos yun sa una kong contractor. Tapos nag-post po ako sa Facebook. Naghahanap po ako nung una ng pwedeng mag-design ng loob ng bahay ko. Tapos yung friend ko po na si Mika, inalok niya sa akin yung mami niya at saka yung dad niya na tulungan nga daw po ako. So, in other words, anak ni Freddy Banwa, Ang nag-refer po sa akin. so, tatay niya to. Opo. Nakakahiya naman doon sa anak na kung anong kasalanan ng tatay, kumbaga parang bibit-bitin ang kahiyan ng anak na kaibigan mo ngayon. Oo nga po, nahihiya ba ngayon? Sobrang hiyang-hiya na po. Opo, sobrang hiyang-hiya. Yung friend ko po kasi, nasa ibang bansa po siya. Yung friend mo, yung anak ni Banwa? Opo. Nasa ibang bansa po. Anong ibang hindi bansa? niya po ako, OFW po siya doon. So, sobrang hiyang-hiya nga po sa akin yung kaibigan ko na hindi na rin po niya ako makausap. Pero tinutulungan niya po talaga ako nung start na kontakin nga niya yung daddy niya. Sigurado wala ka ba, din po sigurado ka na daddy niya tong si Banwa, itong kaibigan? Ang pangalan ng kaibigan mo? Misa Banwa po. Misa. Nahihiya siya Opo. sa ginagawa ng kanyang tatay. Opo. Sobrang hiyang-hiya po siya. So, naawa na rin po ako doon sa kaibigan ko kasi hindi naman din niya po in-expect na ganyan yung mangyayari. Ang nangyari po, kasi parang ako po, sobrang short din po yung budget ko. Ang sa akin, tutulungan po ako sabi po ni Fred, na tutulungan niya daw po ako na matapos nga po yung bahay ko. Kasi po, actually sir, kasi last year po to, pang surprise ko po sana sa mami ko, bago siya mag-birthday, mailipat po siya ng bahay. Ngayon po, nagkausap po kami na nasabi ko po na ito lang po yung budget ko, 300,000 po. Sabi ko sa kanya, kung pwede, yung kalahati, kasi kailangan nga po ng pangsahod sa tao, sabi ko, o sige po, pwede po ba yung kalahati? Ibibili na lang, ako po yung bibili ng materyales. Tapos yung kalahati, sabi ko, i-work out ko po na maibigay ko po yung pera. Anong nangyari? Naibigay ko po yung 150,000, doon po, na-deposit ko po siya doon sa asawa niya po. Kasi may ka-live-in po yan eh. Ang kasama po yun, si Miss Edith Banwa, naibigay ko po yung 150,000 po. Tapos, yung 180 po, niride ko po yun sa ka-work ko. Alright. Sa Wilcon. Alright. Inutang ko lang po sa credit card. So, alam Alright. niya po na gusto ko lang po talaga Yung matapos yun. sa makatuwid, okay, hindi sa pinuputol kita. Sa makatuwid, yung itong inutang mo sa credit card mo, materialis to. Opo. Sa Wilcon Inabot po Builders. siya ng, Wilcon Depot po. Umabot po siya ng almost 180,000 po. Iba pa yung serbisyo na babayaran mo sa kanya. Bali, ang sabi niya po, wala na po. Ang babayaran ko lang po ito yung pambayad po sa mga tauhan na ilalagay niya po Magkano doon. hiningi niya sa labor ng mga tauhan niya? 150,000 po yung dineposit po sa bangko ni Miss Edith Banwa. Ito ba'y nagbigay siya ng tamang takdang panahon kung kailan matatapos? Kasi nagpapatrabaho siya, bawat tao mayroong presyo, bawat ulo yan. Kung nagkarpentero man yan, mason. Na July 23 po, na deposit ko yung pera. Ang usapan po namin, target, sana po, bago po mag-September 12, matatapos na po yung bahay. Alright. Kasi renovation lang naman po yung gagawin. Ganun lang ang lagi siya, renovation ng kanyang technique pagkatapos lolokohin. So ngayon, Opo. di- Tapos, yung bandang August na po, mga after 2 weeks to, may mga materials na po akong naibigay, ganyan. So, moving po, mabilis yung trabaho, maganda naman po sa simula, kasi may mga materials. Pagpasok po ng mga first week o second week ng August, na-stop na po siya. okay, ano daw ang dahilan?
ano na daw po, kulang na daw po sa budget, ganyan. Kulang Pero na daw akala po kong, sa budget. okay, sige. Hindi bang usapan niyo 150,000 lang sa labor? Kaya nga po eh. So, ang Wala ba sabi siyang ko, sinabing sa ganitong panahon, sa isang buwan o 2 buwan, tapos na yan, labor lang babayaran mo? Wala po siyang sinabi. So sa mga ako katuwid, namang- nag-uusap lang kayo. Ang usapan, alam mo, hindi na kita patatagalin ng Caroline dahil hindi lang ikaw nag-iisang reklamo rito. Meron natin sa Canada, ganun din ang sistema. Okay po. So iisa ang modus, ano? Ngayon, manawagan ka kay dito sa Dorobong si Freddy Banwa. At kung sakaling nanunod man yung anak niya, hindi naman siguro kasama yung anak. Kung anong kasalanan ng ama. Hindi po. Okay, sige. Manawagan ka sa tatay, itong si Freddy Banwa na loko-loko. Sige, at kanyang sinakasamang si Lisa Banwa. Sige. Actually, sir, ito pong si Banwa, may pinipilit niya pong matapos yung bahay ko unti-unti. Kasi na-post ko po siya sa Facebook. Sige, ganito. Manawagan ka na, sabihin mo na kung ano sabihin mo siya. Murahin mo kung gusto mo eh. Gusto ko lang po sana, tapusin niya po yung dapat niyang tapusin Hindi, sa sabihin bahay. mo sa kanya, ganito. Tuturuan na kita. Okay po. Disente ka pa eh, niloloko ka na ng Dorobo. Walang anumang uring negosasyon, magandang pakiusap. Diretso mo, hoy! Sabihin mo ganito, Freddy Banwang, luko-luko ka, Dorobo ka, tapusin mo. Ganon, hindi ka na pwedeng parang nakikiusap ka sa akin. Para sa akin kasi itong tao na to, ipis ng tingin ko rito eh. Napakawalang hiya. Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin mo. Tapusin mo lang yung dapat mong tapusin, tsaka huwag ka nang manloko ng tao. Kasi yung pera na ginagamit namin dyan, pinaghirapan namin yun. Alright, narinig. Saka Okay, sige. Freddy Banwa, panawagan yan sa iyo ni Caroline Crame. Ngayon, victim number 2 to ha. Ngayon, itong panawagan na yun, para sa iyo, tablan ka sana ng mukha. Kung hindi, tablan ka ng COVID. Kidlat, makinig ka. So, okay, diyan ka lang, Lisa. Ito ay Caroline, ano? So, sa kabilang linya naman natin si Lendel Aquino. Lendel, victim number 3 nitong si Freddy Banwa. Okay, Lendel, sige. Hello, Lendel? Hello, sir. Good afternoon. Lendel, okay ka ba dyan? Okay pa naman, sir. Parang medyo iba na ang boses mo dyan. Ha? Sasama ng loob ba yan o linya lang ng telepono natin? Ano po, medyo masama lang yung pangaramdam. Dinadamdam lang yung mga bawat nangyari. Okay, sige, ganito. Manawagan ka ngayon dito kay Freddy Banwa. Yes, sir. Sa nangyari sa'yo, importante, bibigyan kita ng pagkakataon, panawagan mo sa kanya kung anong gusto mong sabihin sa kanyang panloloko sa iyo. Ano bang gusto mo mangyari? Sabihin mo na sa ere, siya mismo. Kasi alam ko, nanunod ngayon siya eh. May paabogado-abogado para itong loko-lokong Banwa na to. Sige, manawagan ka na para makita niya na pasisikipin natin yung mundong ginagalawan niya. At talagang totoo na hindi tayo naninira dito. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo sa kanya. Bali, ano to, sir? Gusto ko lang sabihin sa'yo na ito yung sinasabi mo sa amin ni Caroline nung nakaraan na hindi ka natatakot sa mga kaso kasi parang sinabi mo na nasanay ka na sa ganyan na may nagre-reklamo tapos mapupunta lang din naman sa wala pagdating sa hearing. So siguro ito na yung sinasabi mo na yun, nakakainin mo yung sinabi mo na darating sa puntong may dulo ka na, may hangganan na yung panloloko mo sa lahat. Okay. Sa lahat ng kaming mga naloko mo. Sa bawat kasamaan, may hangganan. Yes. Sa bawat kasamaan, may nakahandang patibong. Si Ben Tulfo, si Bitag. Tandaan mo yan. Ngayon, Yes. di lang dito sa reklamo ine-ere natin, tatrabahuin natin kayo sabay-sabay, gagawa tayo ng hakbang na kumbaga hindi lang reklamo rito. Palutangin natin to sa pamamagitan ng sinasabing ito'y pagsampa ng kaso, demand, at pagkatapos ay Department of Justice papasok dito. At pagkatapos ito'y iuobliga, isusomon to. Kung hindi man isusomon, baka mamaya magkaroon ng bench warrant dito. Importante lamang yung mga resibo ninyong itago nyo para nang sa ganun, magawa natin ng paraan. Kumbaga, pag nakita na natin dito itong lulutang na to at medyo sa dami ng kanyang na-staffa sa parting to, ipapasawa ko siya sa preso. Iaalay ko siya sa loob ng kulungan na nag-aantay sa kanya. Medyo kinakailangan niya ng pomada na lang para medyo pag nagyuyugan sa loob ng kulungan, bahala na yung mga katsokara natin sa loob ng kulungan. Naintindihan mo ba ito, Lendel? Yes, sir. Buisit ako kasi sa mga ganitong klaseng tao, parang nasanay na sila. Kaya nilalantad na natin sa publiko.
Be a good citizen kayo ho mga nanonood sa atin. Tulungan niyo ho itong mga biktima. Victim number 1, victim number 2, victim number 3. Marami pa ho. Kami nananawagan ho sa lahat ho ng mga nadorobo, na denggoy, na switik ho nitong si Freddy Banwa. Pasikipin ho nating mundong ginagalawan nito. Kung ito'y kapitbahay ninyo, ako ho nang sasabi sa inyo, tandaan, wag na ho natin ito'y bigyan ng pagkakataon na gumawa pa ng kanyang kalokohan sa inyong komunidad. Kung kayo ho'y mga kaanak nitong si Freddy Banwa, isukan nyo na, ano? Kung nga mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, sabihin nyo, nakakahiya ka na. Nasisira ang pangalan namin. At i-research ka pa ng ngayon namin, Freddy Banwa, kung may mga record ko sa NBI, delikado pag nasa bitag, kaya lumutang ka, ang pakiusap ko sa iyo, at hindi pakiusap ko sa iyo, tinataningan kita. Simple lang. Kausapin mo ng pinakamagaling mong abogado, i-face off mo sa akin, umupo ang abogado sa tabi mo, habang kinakausap kita, para nang sa ganun, hindi ka na matakot at baka kasi yung iyong bombolyas magkakalansingan, diretso sa iyong lalamunan, mabilaukan ka. So simple lang. Kami ho'y patuloy at binibigyan kami ng pagkakataon, Banwa, at sinasabi mo, Freddy Banwa, kukuha ka muna ng abogado mo, hindi mo kaya makipag-usap sa akin, kawawa, pinutakti mo kami ng lahat ng mga text mo na nagmamakaawa ka na. Kumbaga, naipot ka na sa iyong lawlaw, butas-butas na papanghing karsunsilyo. Siguro natakot ka, pero ngayon pa lang, hindi ka namin hinihiya. Nilalantad lang namin ang modus mo. Luzon, Visayas at Mindanao. Listen carefully. Ito yung modus ng mga taong hinahanap po namin. Nasa listahan na ho to, si Freddy Banwa. So Freddy Banwa, simple lang. Ganda ng posing mo, mga nasa Philippine Military Academy ka pa ata. Subukan mo magmarcha rito sa, pumosing ka dito sa Timog. Sisilid kita sa sako niyan eh. Hindi, biro lang. Lagay kita sa mga kamote. Anyway, Lendl, at saka yung mga ibang kasama ng mga victims ngayon, steady lang ho kayo. Hindi pa ho natatapos. Palulutangin ho natin dito. Lahat ho ng impormasyon na meron kayo kay Freddy Banwa, saan man ho nakikita ninyo, magbibigay na ho ako ng pabuya. Ngayon, importante, ang sino ho magpapabigay sa amin ng location ni Freddy Banwa, may nag-aantay na pabuya. Hindi ho, cheap lang ho kasi kung ang pabuya, as in, hanggat sa masampa ng reklamo, ako na magsasabi, abay, susubukan ko na lang ho ang aking bulsa. Mag-uumpisa muna ako sa 30,000 sa makakapagtuturo kung saan itong si Freddy Banwa, at sasabihin nyo at makapakausap sa akin at kayo mismo ang tipster na magnakausap natin at medyo maitukoy kung saan para nang sa ganun masampahan ng kaso, nag-aantay yung tumataging-ting 30,000 pesos. Yan hoy for the information kung saan ho matatagpuan itong si Freddy Banwa. Freddy Banwa, sumuko ka na kasi. Patigas ulo kasi habang ganito napapahiya ka tuloy. Ganito kami sa Pambansang Sumbungan. Ang nag-iisang Pambansang Sumbungan, Bitag. Mga boss, kung kayo huy biktima ng panloloko, panlilinlang, panggagancho, pang-aabuso, o anumang bagay na katiwalian dyan sa inyong kinaroroonan na kayo mismo'y biktima, wala hong masama at madali hong makipag-ugnayan ho sa amin sa pamamagitan ho ng online. Importante lang ho, merong lumulutang na nabiktima o nagrereklamo para kami ho'y pwede manghimasok. Ito hong saysay kung bakit ho may Pambansang Sumbungan. Ngayon mga boss, klase-klase ho mga sumbong na umaabot ho sa amin. Kami ho'y humihingi ng paumanhin sa dami ho kasi ng sumbong. Kami, kumbagay, limitado ho sa aming mga resources, manpower, pero sinusubukan ho namin mapagsilbihan ho kayo lahat. Tuloy lang ho ang inyong pagpadala ho ng inyong mga sumbong sa aming pages sa online. Sa mamamagitan ho naming Bitag Live, ganun din sa Pambansang Sumbungan, or sa Bitag Multimedia Network Facebook page. Eto na ho. Isang byuda nang mawalan ho ng mister, ay nakaramdam ho ng pag-iisa at pagkalungkot sa buhay, kahit sino ba naman. Kaya kami ho'y mapag-unawa pagdating sa mga ganitong klaseng mga sumbong. At unawain ho natin, hindi ho madali, mawalan ka ng kabiyak. At pagkatapos tagal ng panahon, ay kuminsan ay ang parting yan, yung kalungkutan. Lalo na ngayong ECQ, lalo na ngayong GMECQ o GCQ sa pandemya.
nasa bahay lang, wala ka nakakausap. Nakaka-relate ho tayo dyan kahit sino, boss. Dahil sa ECQ, sa loob ng bahay lamang, lahat ho ng mga tao, kaya online, ito ho'y meet-up or dating site or yun ho mga bagay na kuminsan nababalin yung mga pansin ho ng isang ginang na balo. Abay, nag-umpisa ho sa pamamagitan ng ito ho'y pakikipagkwentuhan at nabuo yung sinasabing interest ng isang individual at wala hong masama dyan kahit sinong normal ho na tao. At muli, ito hong ginang nang siya ho'y nagka-interest at siguro sabihin natin napaibig na rin sa isang nagpakilalang Turkish national. Ang problema mga boss, okay, kung bakit siya lumapit sa pambansang sumbungan, again, intindihin ho natin mga bossing, ano? Please understand kung bakit. Alamin. Ako po si Charito Paula Ferrer. Magrereklamo po ako sa inyo, Sir Tulfo, tungkol po sa nangyari sa akin dahil ako na-scam halagang 2.82 million. Pumasok po ako sa isang dating site, Meet Me, tapos meron po akong nakilala, ang kanyang pangalan ay Demir Balik, Turkish. Nakilala ko siya noong April 23. After a week, nagkwento na po siya na meron siyang problema sa bangko. Tinulungan ko siya dun sa mga babayaran niyang taxes, pero babayaran niya raw ako. Basta in 3 months, nakuhanan niya po ako ng 2.282 million. Sana po matulungan niyo ako. Ito ho mga subproblemang gagawa ho tayo ng daan. Ang tawag ho rito, online romance mga bossing. Si Aling Rosa, 59 years old, mahigit na 4 na taong biyuda, sumali ho ito sa isang dating app na Meet Me. Nakilala niyo si Demir, Turkish national, kasalukuyan nasa Yemen umano dahil gumagawa raw ito ng mga bulletproof. Sa loob ng 1 buwan ay nabuo ang kanilang online romance mga bossing. Ayon kay Demir, meron siyang bank account na medyo dormant lang, walang aktibidades na doon sa 12 taon at kailangan bayaran niya mga buwis para ma-withdraw ang kanyang pera. Kaya nakapagbigay naman si Rosa sa halagang 2.3 million pesos sa pangako ni Demir na ibabalik ang kanyang pera. Nagmagandang loob sa makatuwid na intindihan itong si Rosa. Ngayon, nangako naman si Demir na bibisitahin niya si Rosa sa Pinas nitong July 15, 2020. Subalit naharang daw siya ng immigration sa Cebu dahil sa dala niya raw na $1 million. Okay, ngayon, ito'y para daw mapalaya si Demir ay kailangan magbayad ng 650,000 pesos. Saan? Sa immigration? Dahil may dala siyang ito'y sinasabing $1 million. Dollar salting kung tawagin yan. Again, ako pagsasabi sa inyo, naintindihan ho natin pag ang isang individual kapareho sa ganitong klaseng reklamo, intindihin ho natin. Ayaw ko ho kasing magkaroon ho tayo ng mga kung anong mga pananaw, kung kayo ho'y malalagay sa sitwasyon, mga bagay na kung minsan kailangan ng pag-unawa. Kaya lang sa mga problemang ganito, natututo ho tayo sa iba, sa problema ng iba. Kaya nasishare din ho natin ang ganitong klaseng problema. Sa linya ng telepono natin, mga bossing, kung nga available na, at again, tatago natin pagkakalanlan ni Rosa. At susubukan, ito lang ho si Rosa ngayon. So, magandang hapon sa iyo, Rosa. Magandang hapon din po, Sir Tulfo. Alright. Okay na lang sabihin mo sa akin, Ben. Ben. Okay? Alright. Okay. Rosa, okay. Kasalukuyan ba nakakausap mo pa rin itong si Demir?
Tumatawag pa rin po. Kasi Pero- nga, nandun pa rin siya nakadeting sa Cebu. Sabi niya sa Cebu siya According to nakadetain. Mhm. Opo. Nakadetain daw siya dahil may daladala siyang $1 million sa Cebu siya. Opo. At Alright. kinasuhan siya ng anti-money laundering. Yan ang sabi niya. Okay. Alright. Ngayon, kinakailangan niya na magkanong pera halaga, sabi niya, Aling Rosa? Sabi po ng immigration, 650,000 daw ang kailangang i-produce para mabigyan siya ng certification sa AMLAC and then i-release siya. Mhm. Okay. I-release. Okay. Ako'y magtatanong sa iyo, Rosa, kayo ba'y may ugnayan na ni Demir? Kayo'y pag-ibig sabihin, kayo ba'y medyo na naging, nagkaroon na ng parang common interest na parang kampante na kayo sa bawat isa or meron na kayong existing relationship, kung tawagin ba dyan? Pwede ko ba natin sabihin yan, Aling Rosa? Actually po, talagang since nagkakilala kami sa dating app na platform, niligawan niya ako and then nagkaroon kami ng parang intimate relationship kahit na LDR kami. Okay. Wala Tapos, kayong video, hindi kayo Through nakikita. communication lang naman. Hindi po, walang video. Kayo ba'y nag-uusap sa telepono or chatting lang? Paano ba? Aling- Skype. Skype. Skype po. Kasi after namin mag-meet sa isang dating site, pinalabas niya ako doon. Sabi Pero, niya, okay. nagtanong siya ng parang medium na pwede kaming mag-usap anytime. Okay. Kaya Skype po yung sinuggest niya. Since meron po akong account ng Skype, doon kami nagtuloy-tuloy ng communication. Pero nakita mo na ba siya sa Skype face-to-face? Hindi pa nga ho Paano kayo Hindi pa kami nag-uusap sa nagkita ng Skype, face. Aling Ross? Paano kayo nakakapag-usap na hindi mo siya nakikita? Hindi na kasi sabi niya sa Yemen daw, yung device na ginagamit niya, wala talagang video. Kaya, ayun po, pumapasok lang po yung tawag niya na audio lang. Alright. Audio lang kami. Alright. Kasi So, bawal daw sa Yemen ang... Alright. yun ang sabi niya. Basta ganun yung explanation niya. Okay, Rosa, magkano ang, kumbaga, paano nangyari yung umabot sa 2.2 million pesos ang iyong naipahiram sa kanya? Sa tagal ng panahon, sa isang After buwan? 1 week, Okay. opo. Okay. After 1 week na ho namin na nag-uusap, kasi April 23 ho kami nung magka-meet. Tapos, Magkano after a hiningi niya? week, after a week po, pinakitaan niya ako ng account niya. Kaya naman niya ho bank account. Kaya niya naman ho pinakita yung bank account niya kasi hindi raw siya maka-access doon sa Yemen ng online. Kaya ako inutusan niyang mag-access. Tapos, binigay niya yung password niya. Lahat siya nag-instruct sa akin through phone. And then, doon ko nakapasok po ako doon sa sinasabi niyang bangko niya. Nakita ko na talagang merong $9 million. And then, niya ako na deposit ako. Bali magwi-withdraw ako, pero ide-deposit ko dun sa China, isang company mo sa China kasi
bibili siya ng materyales doon sa project niya sa Yemen. Eh ano naman ho, na-process naman na i-less yung $100,000. Nakita ko yung na-discount doon sa kanyang bank account. Kaya lang at the end ng transaction, merong warning. Merong warning doon na kailangan daw makipag-usap siya doon sa account officer ng bangko. Okay. So, yun na, sinabi niya, may problema raw kasi dormant daw siya ng 12 years. Okay. Kailangan niya raw bayaran nung tax. Kaya ho, nung time na yon, pinipilit niya ako na tulungan ko siya para ma-activate yung kanyang bank account. Okay. So, May 10 o May 11, ayun ho, pinadalan ko siya ng, kasi sabi niya, ang kulang daw, $5,000. So, pinadala ko yon pero through peso na. Okay. Sabi niya, yun daw kanyang kaibigan, meron daw company dito, Okay. yung daw secretary nun ang nung pera. Okay. So, hinulog ko ho through bank account nung secretary. Rosa, ako'y medyo hindi naman sa pinuputol kita, ano? Ilang beses ho kayo nagkapagpadala ho sa kanya ng nakapagpahiram o nakapagpadala ng pera dito kay Demir? Bali, yung una ho, 254,000. And then, sumunod, May 29, 28,000. Dollars? And pesos po, puro Okay. pesos Okay. po. Okay. And then, yung ika-third po, yung 1.950 million nung June 29. And then, yun pong uli, June 30, 50,000. 50,000. Sa lahat, suma total, 2.2 million. Opo, may Alright. Okay. Sige. 2.282 million. Pero ngayon, nakakausap niyo pa, Rosa, itong si Demir. At meron pa ba siyang hinihiling uli o hinihirit sa'yo? Ay, yun na nga po, yung para siya ma-release sa immigration, yung 650,000. Okay. Kung i-release niyo ho yan, aabot na ho ng 2.8 million ang iyo o 2.9 million kung 600,000 Opo. na. Opo. So, itong pakiusap niya sa iyo para ma-release siya ay nadetene sa may Cebu dito sa International Airport ng Immigration. Opo. Yan ang sinasabi niya. Opo. Doon daw ho siya na-hold. Alright, okay. Alam niyo, At saka yun Rosa, din ho sinasabi nung taga-immigration. Okay, sige. Opo. Well, tatawagan natin kasi Aling Rosa dito, ano? Ako ho'y magsasabi sa inyo, una sa lahat, pamilyar na kami rito, tinatanggap ko hong iyong reklamo kasi ang tawag ho rito, online romance na ginagamit lagi ang mga immigration, ganun lagi ang sinasabi nila. Pero sa katotohanan, modus ho to, ang immigration ho kasi, hindi ho kumbaga, yung ganong klaseng situations, i-detain ka at kung anong dahilan, hindi nila estilo ng ganyan na parang humihingi ng 600 para mailabas, para anti-money laundering. Wala na sa immigration yung anti-money laundering. Ngayon, subukan muna natin itong tawagan, mga importanteng para maintindihan nyo sa mga anti-crime or sa mga anti-fraud na matawagan natin ng mga alagad ng batas kasi kami na-encuentro, itong mukha nitong pakita nga itong si Demir, pamilyar na sa amin to, Rosa, Sige, pakita nga natin si Demir. Pamilyar na sa amin to, nakita na namin ang mukha nito noon sa mga nauna sa iyo at medyo ganito rin yung modus at sistema. Ngayon, sa kabilang linya, mas magandang kausapin natin dito yung Chief Public Information Officer sa mga anti-crime o anti-fraud. Tingnan natin,
si Police Captain Jack Gamad. Magandang hapon sa iyo, Captain Gamad. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa lahat po natin tagapakinig sa hapon na ito. Okay, Captain Gamad, kami ilalapit lamang sa iyo kasi ito'y nakita na ho namin na modus na yung mga online romance na makikipagkaibigan, lalo-lalo na dito sa ating victim na si Aling Rosa, ano? Balo na huto, widow, 59 years old. Nakahingi na ho sa kanya ang ng 2.2 million at kasalukuyan, humihingi pa rin daw ng 600,000 something pesos kasi nakadetain daw sa Cebu itong Turkish national, didetain sa immigration. Para makarelease daw, para tulungan daw magpadala uli ng 600,000 pesos. Sa ganitong klaseng modus, Captain, tawag ho rito online romance. Ano hong mga hakbang, ano hong inyong mapapayo rito para doon sa mga nakikinig ho sa atin? Captain. Para po sa ating mga tagapakinig at lalong-lalo na po doon po sa mga nagiging biktima po ng tinatawag po natin na romance scam o yung love scam, ito po ay isang pamamaraan po ng tinatawag natin na online estafa. Pinapayo po natin sa lahat na maging maingat po tayo sa mga kinakaibigan po natin online sa mga social media platforms. Huwag po tayong basta-basta na lang na nag-accept ng mga friend request at gayon din naman yung mga request ng paghingi ng pera. Huwag tayong maging pabigla-bigla. Dapat, lalo-lalo na kahit na they sound very desperate or troubled, yung mga nakikilala natin sa social media. Kasi ito sa mga modus nila, paiibigin ka, kikilalanin ka, kukunin ang loob mo, tapos eventually, hihingan ka na ng pera sa mga pagkakataon, ng mga panahon na mukhang desperado sila at nangangailangan talaga. So ikaw naman na bilang biktima, dahil nakapalagay yung loob mo na nga, karelasyon mo na, so mayroon kang parang pakiramdam na dapat ay may responsibilidad ka na sa kanya. So aside from that, syempre, dapat maging maging responsible din sa paggamit ng mga social media platforms natin at maging maingat sa pagbibigay ng ating mga impormasyon, lalo na yung mga masiselan at personal natin na impormasyon. Okay. Captain, may magagawa ho ba kayo bilang law enforcer, kung paano i-track down kasi kasalukuyan kumukontak pa rin itong si Demir kay Rosa na magpadala ng 600,000 kaya siya ay naka-confine ngayon sa immigration sa Cebu at na-hold siya, gawa daw na may dala-dala siya ng 1.2 million, something to do with dolyar or pesos. I think dollar ata ang dala niya. Tama ba ito, Aling Rosa? Dollar ang dala niya dito sa Pilipinas? Okay, 1 million US dollar daw kaya na-hold sa immigration. Anong tingin nyo rito, Kapitan? Kung kayo huy law enforcer, ano hong gagawin dito at paano ho natin alam ko naman na wala rito to, pero sa atin, the way to check it, or siguro, kayo ho, anong advice ninyo? Kayo ho sa law enforcer. Sir Ben, sabi natin ng nakararami, if it's too good to be true, it is definitely not true. So sa mga ganito po pagkakataon na meron po tayong mga nagiging biktima ng romance or love scam, ipinapayo po natin sa ating mga biktima, lalong-lalo na po kung sa una pa lang ay nakaramdam na sila na ito ay hindi ka panipaniwala, na agad pong tumungo sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Alright. Unang-una po dito po sa atin sa National Headquarters, sa loob ng Campo Crame. Gayon din naman po kung sila po ay nasa mga probinsya o meron po kami mga regional offices sa lahat po ng ating rehiyon sa buong Pilipinas. Agaran po silang magtungo dito at i-reset po yung mga ganitong pangyayari. Nang sa ganun po ay ma-actionan agad ng ating mga law enforcement officers o yung mga cyber cops po natin. At makatugon po, matulungan po natin yung biktima na mahuli po itong mga nananamantala sa kanila. Captain, pwede ho bang gumawa ng sinasabing virtual complaint online para makakalap nyo ho? Kasi alam nyo naman ho kasi senior citizen na ho itong si Rosa para pumunta dumulog sa tanggapan ninyo. Is there any way na pwede rin online sila magpadala ng kanilang mga sumbong while calling you? Is that a possibility sa hirap po ng panahon kayo MECQ tayo ngayon? Actually, sir, that is one of the very innovative project po ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pangunguna po ng aming direktor na si Police Brigadier General
Dennis Agustin, also sa pangunguna po ng aming minamahal na Chief PNP, Police General Archie Francisco Gamboa, na sa ngayon po, ang PNP Anti-Cybercrime Group ay naglunsad po ng tinatawag namin na e-complaint. Okay. At sa e-complaint po na ito, electronic complaint, ay maaari pong magbigay po ng agarang assistance po ang ating mga cyber cops ng PNP Anti-Cybercrime Group para po sa mga nagiging biktima ng mga cybercrime. Okay. So, maaari po itong mabrowse sa ating Facebook page o di kaya naman po sa amin pong official website at makikita po natin doon yung pong aming mga hotlines para po sa ating e-complaint or electronic complaint. Dito po sa e-complaint na ito, ipapayo po ng ating mga cybercops na sasagot po o tutugon doon sa ating mga complainants kung ano po yung mga initial na mga hakbang na dapat gawin at mga pieces of evidence na kailangan pong i-prepare po ng ating mga biktima. Captain? Nang sa gayon po, ay Okay. mas makapag-react po tayo ng mas mabilis. Okay, Captain, magagawa ho namin siguro, i-refer ho namin to kasi i-assist na lang namin si Rosa na makapag-file dyan ho sa sinasabing e-complaint sa ating sa kampo, ano, dyan sa CIDG sa inyo. Sir, ano? Baka Opo, the Sir first, Ben. ha? At ngayon po ay bibigay ko rin po yung aming pong hotline number nang sa ganun po ay makatawag po agad si Ma'am Rosa sa ating hotline. Alright. So, para po sa mga biktima po ng kahit anumang pong uri ng cybercrimes, maaari lamang pong tumawag ang ating mga kababayan sa numero na 0998-598-8116. Ito po ay sa ating National Headquarters ng PNP Anti-Cybercrime Group. At gayon din po, lahat po ng ating contact number sa lahat ng Regional Anti-Cybercrime Units ay available po sa ating Facebook page. Nakapost po doon. Alright, sa Facebook page ho ninyo. Ganon, tutulungan ho natin si si Aling Rosa, Captain, public Yes, sir. service na lang, ha? Opo. Makikipagtulungan na rin kami para ma-process ho agad yung kanyang complaint at para kung ano ho yung mga magagawa ho ninyo at yung cyber cop ho natin para nang sa ganun ay matuldukan agad. O baka malang medyo nakita nyo kahinaan, mabibitag natin. Nandito lang naman siguro sa Pilipinas yan, sir. Hindi ho ba? Yes, sir. Definitely. Basta po makipag-ugnayan lang po agad sa atin. Okay. We will do that. Maraming salamat, Captain. Rosa. Maraming salamat. Okay. Rosa, ito, tutulungan ka namin. Opo, ano? sir. Ha? Relax ka lang dyan. Maraming So, salamat medyo po. hindi ka nag-iisa. Ganito ang aming serbisyo sa pambansang sumbungan. Pwede tayong gumawa ng e-complaint kasi hindi naman kami pwede mag-complain. Ayaw naman namin gawing parang palabas lang o materialis ng programa namin sa public service dahil hindi ho ganon ang aming sistema ng public service. Talagang gusto namin talagang makakilos kami tulad ng ginagawa natin ngayon. Well, dito rin sa parting to, ako magbibigay na rin siguro sa iyo, Aling Rosa, ano? Gusto ko itang pakausap dito kay Doktora Camille na ito'y nakakausap din natin, ano? Na posibilidad na parang siguro matawagan at makausap mo to lalo na ngayong MECQ na kung minsan mahirap, ano? Nasa bahay lang tayo. Kayo ho ba'y malimit, malungkot, nalulungkot, mag-isa? Wala na ho ba kayong kasama dyan na anak ninyo or katulong? Kumusta ho kayo? Actually ho, ang normal life ko ngayon talaga, nag-iisa lang po kasi nung magyuda po ako nung 2016, ang anak ko, most of the time, hanggang graduate, dun siya sa Espanya. Okay. Kasi yung friend niya, Okay. may negosyo po sila. So naiiwan lang mo ako mag-isa. Okay. Tapos ginawa ng anak ko, kinuhanan ako ng katulong. Kaso hindi ho nagtatagal. After 3 months, Okay. 4 months, 2 beses na umaalis. Nakikita ko naman sa iyo, Rosa, ano? Nakikita ko yung kalungkutan mo na diyan. Alam mo kung minsan maganda nakakausap mo. Sa kabilang linya, ano? Ito, papakausap kita kay Doktora Camille, ano? Psychologist to, na makakatulong sa atin, ano? Doktora Camille Garcia, magandang hapon sa iyo, ma'am. Ay, magandang hapon, Sir Ben. Ang tagal na, no? Okay. Well, kami lalapit uli sa iyo at meron kaming ikukonsulta. Ano? Ito naman, nakita natin, isa ho siyang byuda, 59 years old. Matagal na ho siyang nag-iisa.
at medyo ito'y malungkot na ho siya. Kaya kuminsan nagsumikap siya ng Meet Me apps or yung dating online. At napaibig siya sa isang Turkish national na parang, ano lang siya, parang ang ginawa rito sa kanya ay parang ginagatasan at inutangan. Nagpautang naman siya ng 2.2 million pesos hanggang kasalukuyan, makulit pa rin na humihingi ng ito'y 600,000. Sa mga itong klaseng kaso ngayon, Doktora Camila, no? MECQ, ang profile, byuda, 59 years old, mag-isa, katulong lang kasama, limitado tayo. Wala naman sigurong masama kung malungkot. Ano hong advice ninyo kay Aling Rosa sa kabilang linya ho natin, ma'am? Baka pwede ho ninyo tanungin. Okay, Aling Rosa, alam nyo, sa edad nyo na ganyan, talagang may pagkakataon na malulungkot tayo. Pero yung po bang kalungkutan na yon, kailangan po ba na talagang kailangan makahanap ng kadate? Kasi kumisan, ma'am, alam nyo, tatandaan nyo ha, pag tumatanda tayo, kumisan may mga mission tayo sa buhay na mas paglalaanan natin ng panahon, hindi lang po yung may kasama sa buhay. Or sana gumawa po tayo ng paraan na halimbawa po nakakausap niyo po ba yung anak niyo weekly? Or ay, may anak po ba kayo? Aling Rosa, may anak po na Opo, kayo? meron po, isa. Actually Nakausap niyo po po, ba siya weekly? Or ano, nabibisita kayo? opo, everyday tumatawag naman siya. Kaya lang, Okay. yun ang nga, Nung pong na, briefly ilan lang, taon mga na po 5 kayong minutes. byuda? Ilan taon na po kayong byuda? mag-aapat na po sa December. Ilan daw po, sir? 4 years na raw siya ngayong December. Mag-aapat po. Okay, okay, ganito po 'yan. Nako, naintindihan ko ngayon kung lalo bakit kayo nag-dating app. Ang ganito yan, Sir Bren, usually po kasi syempre, pag yung, because of yung pagmumorn mo at saka yung grief na nararamdaman, usually talagang yung first 2 years na merong nawala sa buhay mo, talagang ang tendency, you want somebody na merong magko-comfort sa'yo, merong tutulong sa'yo. Kaya yung mga predators, pag nakakita ng ganyan, para bang nakahanap sila yung mga wolves na nakahanap na matabang shift. Yung parang ganon. So talagang nagiging ang galing nila na to the point na you become so gullible sa lahat ng mga pananalita. It so happened kasi na talagang pag yung ganyan, makakaranas ka pa ng pag within the next 2 years na after ng loss mo, meron kang mararanasan talaga na extreme loneliness. And sometimes, yung wala kang mapaghihingahan niya kung hindi yung merong tao na talagang magugulat ka, biglang makakapalagayan mong loob. Ngayon, doon sa nangyari sa inyo, sana magawan ng paraan na isipin natin talagang napaka-imposible ho siguro maibalik yung 2.2 million, ano? Sana kung malapit lang kayo sa akin, ika-counsel ko na kayo ng harap-harapan eh. Dahil kasi po talagang mas maigi po siguro na talagang mailabas natin at maihinga yung talagang nararamdaman yung galit, yung nararamdaman yung lungkot, yung nararamdaman yung sabihin na natin, anxiety causing, at the same time, tumataas yung stress level. So siguro sa susunod po, baka naman po magawa niyo ng paraan na mahuli pa yan, na talagang wag niyong sasabihin na ay sinumbong kita sa ganito, ay sinumbong kita sa yung ganyan, kasi kailangan makagawa po kayo ng paraan na kayo na ngayon ang magmamanipula ng sitwasyon. Ayun. Hindi po siya yung magmamanipula ng sitwasyon. Kasi Alright. po, alam niyo na yung gimmick eh. So, Alright. kaya kailangan yung modus na yan, kayo na ang gagawa ngayon ng paraan. Aling Rosa, may sasabihin ka ba habang kausap mo ngayon ang clinical psychologist, si Doktora Camille? May gusto ka bang Opo. isanggunin ngayon? Wag naman yung privado, yung mga bagay na medyo simple lang. Wag yung personal. Kasi counseling, kailangan mo may session. Wag na natin isa publiko kasi gusto namin tumulong sa iyo, Aling Rosa, Baka pwede mong katanungin lang yung mga bagay na medyo para maibsan naman ang kalungkutan natin dyan. Actually, sir, kaya lang po ako umano dito sa dating app. Dahil po nitong nagkaroon ng lockdown, nitong pandemic, doon po ako talaga nagkaroon ng takot na parang ayokong mag-isa. Ayun.
doon lang po. Kaya nito lang po 8 trillion. Actually po talagang wala na akong plano na mag-asawa kasi Alright. matanda na ako. Oh, then just- Ewan ko, basta nitong dumating tayo sa ganitong situation ng Alright. pandemic, Okay. yung Aling mga Rosa- marami mga nangyayari na Okay. natakot lang po ako talaga. Aling So, Rosa, para mo sinasabi, natakot ka na doon sa sinasabing alang katiyakan na nagaganap sa mundo natin. Yun ba? Opo. Tapos Yes, parang yes, sir. parang nagkaroon ka ng parang nawawalan ka ng kunting pag-asa. Hopelessness and helplessness na parang wala kang magawa kundi ikay nasa loob ng bahay. Parang gano'n ang dating. Opo. Okay, Kaya gusto kong may kasama. okay. Sana naghanap na lang kayo ng trainer ng magpipilapis kayo na talagang nakikita niyo may personal trainer kayo. Mas Ayun. maganda po yung nakikita niyo in person yung mga tao na gusto niyo makausap because of what you feel na parang helpless kayo and hopeless. Ayun. Doktora Camille, meron bang ikay parang i-consultation na rin? I-consulta pagdating dito sa mga ganitong klaseng karamdaman. Pag medyo isa'y pwede ka bang tawagan? Alam nyo kasi maraming ngayong mga medyo uncertainty, helplessness and hopelessness na could end up depression. Ano? Meron ba kayong ganong klaseng serbisyo na pwedeng maidulot sa mga nakikinig, nanonood sa atin? Tulong na rin kapareho ni Aling Rosa sa loob lang ng tahanan, yung kanyang pangamba, takot na walang katiyakan dahil sa pandemya at nag-iisa siya. Kayo ba'y merong ganun din sa pagiging clinical psychologist? Meron ba kayong consultation na pwedeng ganun na mangyari na hindi pupunta sa inyo? Ganito po, Sir Ben, ha? Una-una may page po yung clinic. Alam niyo, open yung page ng The Clinic of the Holy Spirit. Marami pong kumukonsulta doon na yung medyo sabihin na natin na takot talaga na makipag-usap syempre ng harapan. Pero kung meron kayo maikukonsulta na ako po mismo yung sumasagot doon. Ayun. Ano po kung mga simplong about anxiety, yung nararamdaman yung depression, it's a normal thing na nangyayari po yan. Pero unang-una, Ma'am Rosa, hindi kayo dapat mawalan ng pag-asa. Imagine you are so blessed considering na financially up kayo and everything. Tapos, and then siguro po talagang napaka-physically healthy pa kayo. So why not allow yourself to spiritually uplift naman yourself na para sa ganun, mas makikita nyo na ang dami ko pang blessing, ang dami ko pang pag-asa, marami pa akong pwedeng magawa. And then, it will not only be yung parang sabihin nyo na kayo yung magiging helpless kasi you will serve as an inspiration to other people. Nasasabihin na at your age, ganyan pa yung pakiramdam nyo, napaka-positive nyo, na nakabangon kayo from ganitong klaseng mahirap na problema. Ang laki-laki pong bagay yan. At siguro Sir Ben, na isa sa napakalaking bahagi na para maibsan din ang ating anxiety at saka stress at this point is to practice breathing exercises. Ayun. Importante ngayon. Aling Rosa, narinig mo ba? Breathing exercises. Kung sakaling ibibigay namin ang number ni Dr. Camille na pwede mo makausap. Pwede ba sa iyo, Aling Rosa? Kaysa naman nakikiusap ka doon sa mga sweetik na hinuhut-hutan lang kayo. Di ba? Mas okay bang kausap? Opo. Sige po. Kuhanin ko po. Okay ba daw, Aling Dr. Camille, na makausap kayo sa telepono? Alam nyo, nakakaawa naman si Aling Rosa. Mag-isa lang siya. Ba't umabot sa ganyan? Pwede ba siyang tumawag sa iyo just in case pag nalungkot siya na parang mag-sink in na naman siya doon sa mga sinasabing anxiety, helplessness. Lahat naman tayo sa pandemya. Sa nangyaring ito ngayon, talagang meron tayong fear and apprehension sa mga kaganapan. Pero dito kay Aling Rosa at kapareho niya, kabahagi na ng public service, anong ma-advise mo, Dr. Camille, sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Sa mga ganyang klaseng sitwasyon, alam niyo mas maigi kung kayo po ay nire-research ng mga taong ganyan na talagang nasa dating app, kayo din po mismo mag-research din kayo. Kasi kung minsan, alam nyo, makikita nyo kaagad kung meron silang mga accounts na talagang, hindi pala totoo to, mga fake accounts. Pangalawa po, pag yung ganyan, na hindi kayo ganun kasigurado and you
try na yung parang madali tayong mabola. Look for good friends whom you trust at Ayun. magpatulong kayo. Wala pong masamang humingi ng tulong sa ibang tao, lalo na kung talagang sabihin nyo kung kaanak nyo. Pangatlo, sa pagkakataon pong ito, ang dami pong manloloko. Kayo na rin po nagsabi dahil panahon ng pandemya. So wag po tayo magpapaloko basta-basta dahil kasi kumisan yung pagmamanipula na yan, talagang malaking bagay para sa ganun, maisahan kayo. At this point in time, kayo naman ho sana ang makaisa para sa ganun, mas maging panatag ang loob nyo. Para po sa lahat, do not try na yung talagang konting ganito lang, mabola kayo. Isipin niyo rin po, tumingin kayo sa salamin. Talaga bang sinasabing napakaganda ko ba? Talaga bang sinasabi na ang ano ko, yung ang mayumi, ang dating ko, yung mga ganon. Evaluate yourself para alam niyo rin, pag may nagsabi niya na binobola lang kayo ng taong yan. Aling Rosa, Opo. ay Opo. is there anything else na pwede kaming makatulong sa iyo? Kung may gusto ka bang sabihin ngayon at ayan, nakakausap mo na ngayon, psychologist mismo. Ako si Ben Tulfo ay daan lamang para doon sa sinasabing reklamo mo. Tutulungan ka namin doon sa law enforcer, sa anti-fraud, dito sa mga magsusumbong sa parang reporting. Ito yung mga e-reporting ngayon sa law enforcement, ano? Para wag ka nang mabitag pa rito sa mga patibong na mga manloloko. Si Doktora Camille, pwede ka naman tumawag just in case pag nalungkot ka. Opo. Meron ka ba bang Kuhanin ko po yung number ni Doktora. Sige, bibigay namin pagkatapos nating usapan. Bibigay Wala namin. po problema yun. Gusto ko rin Okay. kayo makatulungan doon kasi alam ko po pagkatapos nito, meron pa rin kayo mararamdaman na depression or kalungkutan po. Huwag po kayong mabahala. Mas maging matatag po kayo. At siguraduhin nyo na maayos po ang tulog nyo at pagkain dahil kasi po, pag hindi po naging maayos ang pagtulog ng isang tao, dyan po nag-uumpisa na yung nagkakaroon ng mental health issues. Ayun. Nakatulong ba sa iyo to, Aling Rosa, itong pakikipag-usap sa amin? Bakit ba ako Opo, napili mo? malaking Ako pa yung tulong pinakamatapang, po. Aling Malaking Rosa. tulong po. Bakit ako napili mo si Ben? Pwede naman dyan yung ibang kapatid ko na medyo mas, parang pagdating kasi sa mga romance na yan, medyo hindi ako, medyo nasa recess ako nung panahon na ako'y nasa kolehiyo eh. Magaling dyan si Tul Rafi, si Tul Erwin. Ako kasi pantugis ako ng mga kriminal at mandarambong. Sa bagay, mandarambong tong ginawa sa'yo. Pero medyo, naibsan ba? Kunti, pakikipag-usap mo sa amin. Nakatulong ba kami sa'yo? Opo, kasi sir, noon pa, nung buhay pa asawa ko, talagang lagi kami nanonood ng programa nyo. Tapos, doon niya nakuha yung Herbal King. Okay. Sige, Ano padalhan siya kita sa ng Herbal King. Kung ganun lang. Gusto mo ba ng Herbal King? Kaya gusto niya basta yung mga ginagawa niyong Alright. solusyon sa mga Okay. problema. Nakabigay ba ako Hanga solusyon? kami. Dito sa, Opo, nakabigay ba ako? Yun pong mga koneksyon na tinawagan nyo ngayon, malaking bagay na po yun para Alright. ma-solve. Kung hindi man mabawi yung pera, at least po, mabigyan ng justice. Yun po Okay. yung importante. At na rin ng lesson dito sa nangyaring to Alright. sa akin. Okay. Ikaw ba'y gusto mong magbigay ng babala na rin sa iba na maaring mahulog at mabitag ng kapareho mo? Baka dito sa karanasan mo ito, pwede kang magbigay ng kunting payo sa iba pa rin. Baka may iba dyan, mabiktima nitong kolokoy na to. Gusto mo bang magbigay ng kunting payo? Ikaw na mismo manggagaling sa iyo, Ale Rosa. Nakakahiyaman mo magbigay ng advice kasi nangyari sa akin. Sana lang din maging aware na lang yung Ayun. iba na sumasali sa mga dating app na ganun nga po, basahin. Kasi ako noon hindi ko binasa yung mga warning eh. Actually, meron din po sa dating app ng mga warning sa mga ganyang manloloko. Hindi ko nakita yon because nung nakilala ko siya, inilabas niya kagad ako.
sa dating site na yon. Ayun. So, hindi ko nabasa kung ano yung mga warning. Ayun. Kaya, ayun, ngayon ko na lang nakita. Okay. Dapat pala, hindi ko siya sinunod. Okay. Ano sa Pero palagay pag mo, in-love mo kasi ganun. Doktora Camille, nandiyan pa ho ba kayo? Opo. Oh, well, Sir, natutuwa naman ako ha, dahil kasi Aling Rosa, may insight po kayo dun sa nangyari, may realization po. Yan po ay isa sa mga magandang senyales na you're trying your best to recover from yung loneliness and depression na nararamdaman nyo. Kasi kung hindi rin po kayo tumawag kay Sir Ben, ibig sabihin, hindi pa nabubulagan pa rin po kayo sa mga pangyayari. Pero sa kadahilanan po na humingi po kayo ng Opo. tulong, ibig pong sabihin kayo po ay merong realization at gusto niyo pong maiayos kung ano man yung naging magulo sa pangyayari din sa buhay niyo. I hope ito pong karanasan nito ay maging not only yung parang lesson po sa inyo, kundi sa lahat po ng mga babae na talagang nagkakaroon ng pagiging desperate or masyadong malungkot. Hindi po kinakailangan ng ibang tao pagdating sa ganyan. Marami po tayong mabuting kaibigan, marami po tayong kaanak na talagang pwedeng tumulong sa atin. alright. With that, Doktora Camille, kami nagpapasalamat sa ibibigay namin ang number mo kay Rosa just in case na kung talagang siya ay malungkot uli, baka medyo kayo mag-usap babae sa babae, ano? Ay, okay po sir. Wala Thank pong you. problema dyan. Okay, Okay sige. po. Alright, thank you. Aling Thanks, Rosa. salamat din po. Alright. Aling Rosa, sige, ganito na lang, ano? Ako'y salamat, nagpapasalamat sa iyo pagtiwala mo sa akin. Ako pa'y napili mo, ako pa yung taong bagsak pagdating sa mga pag-ibig. Hindi ako magaling dyan. Kaya lang, isa sa mga ginagawa namin sa pambansang sumbungan, kung sakaling hindi man kami makapagbigay ng solusyon, koneksyon, mga hakbang, mga bagay na dapat gawin, nino man. At dito sa parting to, hindi pa tayo tapos. Makikipag-ugnayan tayo sa CIDG para doon sa nambibiktima sila para ma-profile nila. Okay? So at the same time, pag nalungkot ka, nandiyan naman si Doktora Camille. Bibigay namin ang number niya sa iyo. Pwede mo makausap, ha? At least meron ka na nakakausap na professional, ha? Handa rin naman siyang tumulong sa iyo. Okay? Tandaan, hindi pa tayo tapos. Tutulong pa rin kami sa iyo para dito sa solusyon na gagawing hakbang ng PNP Anti-Fraud. Okay? Cybercrime. Okay? Maraming salamat sa iyo. Apo. Alright. Apo, marami. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang mga problema, sumbong ay dinudulog sa amin, sinusubukan ho namin, sinisikap ho namin, mabigyan ho ng solusyon. Anumang reklamo, pigbigay galang din po. Hindi po natin pinagtatawanan. Yun ho mga ay naranasan ho ng mga lumalapit sa atin. Bagkus pag-unawa, pag-iintindi. Hindi ho yung sinisisi, hindi pinagtatawanan. Ito hong pagkakaiba ng pambansang sumbungan. Bitag.